pangit yung content ng game. Kuha mo muna kami tubig para maganda yung usapan. Sige na, may tubig dyan. Sa kanya, Dali. Ang nakanda doon, may mga pugo ako. May mga... Pugo? May pugo mo, may kulungan. Yung pugo ko, hindi ako marunong mag-welding ba? So nag-YouTube lang ako. Paano gumawa ng yung kulungan ng pugo. So ako ang tumira. Bumili ako ng... Diba yung pugo bawal maingay ito? Bawal na i-stress yun. Pag i-stress yun, hindi mangingitlog yun, di ba? Pero paano yun? Tahimik naman yun. Kung may kasama fire plug yun doon. Yung ginawa ko kasi parang building niya, nakasuparit sa bahay namin, hindi malayo. Kasi may sound station. Hindi ko nilagay. Yung iba naglalagay ng sound, pero ako hindi. Bakit? Para ano bang function sa sounds? Yung music yun, di ba? Para ano sila. Yung ma-relax. Pero yung pugo ko, nasa 5,000. Ay, ganun? 5,000 lang yun. 5,000. Paano mo nalabang pag may sounds, marirelax ng mga pugo? Pamparelax nila yun. Bawal sila ma-stress. Ay, ganun? Hindi, ano nga, para masanay sila ba? Like example, may taon dumating, or maingay. Hindi na sila nagugulat. Dahil nasanay, di ba? Matatalipad din. Ang pugo. Diba? Kaya kasi siguro na-high blood kasi kuha kayo sa malagay pugo. Tsaka ng mga manok. Hindi, yung pag-medical mo kasi, birthday ng papa ko, napalitan ako. Previously po ng medical, gumanit ako ng lechon. Yung mataas sa cholesterol yung pugo, di ba? Hindi, konti lang. Wait, paano bentahan ng pugo ba? Per dozen? Ang egg? Hindi, per piece. Per piece? Magkano yung per piece Ang doon? ginawa ko doon, bago ko nagpunta ako ng pugo, mag-market muna ako. Pinapasok ko lahat ng mga mall, mga restaurant. Nag-canvas ka? Di ba? May balot na pugo, ano? Meron. Meron, di ba? Saka sunny side up. Sunny side up may pugo. Meron nga, balot na pugo, meron. Meron balot nga. Sa magkano per piece doon ito? Puntahan ko yung mga restaurant. Kung titingnan ko yung menu na mayroong mga quail egg. Quail egg. Tatawagin ko yung Manager. Doon ka mag-deliver. Sir, bigyan ko ng 150. Salamat yun. Sir, saan ba yung manager nyo? Gano'n. Sir, pwede ko ba tawagin? Bakit po? Basta mayroon lang akong kausapin. Deal. Parang Ayun, pagkain. Sir, plus si Michael. Sir, nagustuhan ko yung pagkain niyo. Sir, pansin ko mayroon kayong quail egg sa menu nyo. Sino po yung supplier nyo? Ganun. Ay, ganito po sir, taga Bukidnon. So magkano po yung kuha nyo? Tag 2 pesos yung isang itlog. Tapos sila pang pipick up doon sa mismo ng bus terminal. Ipapadala lang tapos pipick upin nila. So, yung ginawa ko, sir, meron akong mga pugo. Gusto mo, bigay ko sa iyo ng 1.80. Ako na mag-deliver. Sige, deal. Pero sir, huwag mo na ngayon gawa ng, siyempre, anunin mo na yung old nyo, mag-ano ako ng dalawang buwan pa sir. Bigyan kita ng 2 buwan na palugit na magkaayos kayo, tapos saka na papasok din sa 2 buwan. Pag sabi niya deal, pumunta ako ng mga merkado, mga beach. Naganbas ako doon, positive. Ngayon, saan ako naghanap ng mga itlog ng pugo na fertile? So ako ang nag-i-incubate. Mula pagka-hatch hanggang 38 days or 45 days nangingitlog ng pugo. Ganun kabilis. Kahit konti lang ang kita mo, pero mabilis ang production. So nag-ano ako, nag-i-incubate. Tapos pinapakain ko na pagdating ng 38 days. Feeds yun daw, feeds. Nangingitlog na sila, kailan-ilan. Pagdating ng 56 pa 60 days, lahat nangingitlog na yan. Nakapag-deliver na. Doon na simula. Nagparang itlog isang araw. Ano yung itlog ng broiler? Ano na yun? Parang broiler din, kain lang. Itlog ng pogi. Kain, itlog. Marami pa siyang itlog sa isang araw. Walang breeding. 5 itlog. Isa lang. Akala ko pag pugo. Wala yung Kasi meeting. wala yung yun eh. Kain lang, itlog. Mawawasak naman yung... Kain naman din yung dumi, pwede yung pakapanin sa... Hindi, pwede mong maglagay ka ng yung barako nila. Kung may bibili sa'yo na fertile egg. Para magkakaano siya ba? Magkaka-fertile yung itlog. Hey, bragging. Bragging, okay. Guys, sorry to interrupt. Linen. ang ganda ng kita. Yung ano nun, yung pugo.
Ang ganda lang kita ng pugo na yun. Sabi ko, magdagdag pa ako ng kahit 20,000 na. Ang ilagay ko. 20,000. Doon na nagsimula yung pandemic. Ngayon, bawal na. Diyan, sarado ang mga mall. Kahit saan talaga pumunta, sarado. 1 week lang, patay lahat ng pugo ko. Siyempre, 1 week panay kain tapos hindi na nalabas yung mga itlog. Sinong bibili? 1 week lang, desisyon ako. Patay lahat. Hindi ako nagpatay pero pimigay ko sa kapitbahay ba. Ginawa nilang... Lechon ba yun? Lechon? Ginawa nila adobo. Kadalasan yung pinatuyo. Napatay yung negosyo ko doon. Okay, kasi pag hindi mo siya mag-decision ka na itigil mo na ipapakain mo, ilang sako-sako ang feeds sa isang araw. Eh, kakainin ang kapital mo, di ba? So habang may kita ka pa, decision ka na. Eh, tama ang decision ko. Di okay pa sa akin dahil mayroon pa akong pigiri. Pagdating naman ng 3 months, pumasok naman yung African swine fever, yung kung saan namamatay yung baboy. Ngayon, wala pang virus sa akin. Sa kapitbahay lang namin. Yung kapitbahay namin, mayroon pa siyang kapitbahay na malayo. Eh, nandun ang virus. Pupunta yung LGU. Tapos, susukatin yung may virus, yung kapitbahay na may alaga. Pagdating ng 100 meters, 100 meters, may pasok ka. Kahit walang virus, patay. Ito naman siya, 100 meters naman sa kapitbahay. Eh, dali, patay. Siya naman sa akin, dinalit din ako. Lahat kami, nagpatayan. Pista yun. Pista yun, boy. Pwede nyo kainin yung baboy, hindi. Patay, dapat Hindi, libing. kukunin ang, pagka nandyan ang LGU, sila na, Kukunin? i-mass grip yun. I-mass grip yun. Ano nakita ko sa Cagayan. Pero binabayaran yun, di ba? Binabayan ng 5,000 pinil. Nag-viral yun yung mas grip. Baboy ito. Kamot yung ulo ko dahil yung kapital ko. Oo. Doon ako pumasok sa pag-YouTube, stress na ako. Stress. Ganyan talaga negosyo eh. Hindi, alam mo yun, 5 years na, 5 years na lang. Ayaw ko nang sumapa. Hindi mo pa alam sa medyo... Pag business talaga, no? Hindi mo talaga alam. Tapos mayroon ano naman ako, pumasok naman ako sa pagbabalot, yung itik ba? Itik. Ugo daw. Oo, sa pag-iitik. Kaya mo alam eh. Nag-iitik ako. E di sa palayan yun. Eh, may taga-bili sa amin ng 7 pesos yung isang itlog. Eh, nag-alaga lang ako. Bibinta ko yung itlog. Eh, pinasok naman yung pagbabalot pa dahil may mga incubator ako. Ngayon, ako na lang ang taga-bili ng mga itlog sa kapitbahay. Binibili ko ng 7 pesos. Tapos, ini-incubate ko ng 18 days or depende sa inyo kung ikaw buyer. Like, bibili ko ng 16 days. 16 days, kunin mo na. So, bibigay ko siya ng 13. Kasi lang kukuha sa akin, 13. I-incubate ko lang. So, magkano lang gastos ng kuryente ko. Pero wala kang alam. Yung 13, yung 20. Well, dati may Pagbenta mo, 600. Benta lang nila, mga 20. Nakita ko, magpapos na ako sa balikan. tubo pa rin. Tinanggal ko na yung itikan ko. Long. Di ba, binibenta mo sa consumer. Oh. Ng 13, benta nila 20, di ba? Dati 18 lang. 20 na eh. 20. Yun lang ang bintahan. Kumikita pa rin sila. Malakas. Galing mo talaga. Pwede ka na, Kel. Mag-YouTube ka na, Kel. Ngayon, Alam mo na, kada. sa yung livestock, wala. Dahil nga, nasalat ako lahat. So ngayon, ano na ako sa tabako na ako. Sa farming sa tabako. Ang daming negosyo to. Ang dami negosyo, grabe. Tabako na ako. Magaling to sa negosyo. Saka sa Bukidnon kasi sa Cagayan, maganda yung weather. About sa finance, ako ang naka-finance. Tapos, communicate kami ng mama ko. Tapos yung tito ko ang nag-handle yun sa ano ng farm. So ang ginawa ko para makulungan ko sila, hati kami. 50-50 yung hatian namin. Saka yung kita, lahat. Hindi, kukunin ko muna lahat ang ano ang naiput up doon. Tapos yung kita, hati kami. Hati na kayo. Yung kapital sa'yo, siyempre. Pero maganda pare. Saan? Ang yung nagiging mentor ko sa tabako, at bahay namin. Meron siyang 5 hectares na tabako. Laki. 5 hectares. So nagastos niya sa 5 hectares, 900,000. Grabe. Nagastos niya sa 5 hectares. Naibenta naman lahat ng tabako niya, 2.7. Ay, grabe. Tapos yung ano niya, natapos na pag-aaral niya, grade 2 lang. Akala mo grade 2, yung mayaman sa about farming.
Kaya, ilang buwan yung tabako na parang yun? na-ispalay din, 3 months. 3 months din siya. Ilang harvest yun? Isa lang, isang crop lang. Isang harvest na pala yun. Akala ko kasi Sa dahon. tabako. Tanim ka na naman. Magtanim ka Oo, ulit. magtanim. Sa isang taon, 2 beses na ako nakapagtanim. Ngayong May Dom, ginarehab din yan kagaya sa palay yung lupa ginarehab din wala. Ako, ang ginagawa ko, pagka magpa-tractor ako, pagkatapos ng Dapat tractor, may gap, diba? lalagyan ko ng mga, yung dumi ng manok, yung pupo niya, Manure. Oo. Pataba. nilalagyan ko yun. Galing. Yung iba, hindi naglalagay doon dahil nga, yun ang nag-cause ng mga punjay yung Ah, fungus, di ba? oo. So, ang ginagawa ko, siyempre, may pera pa rin ako dito kahit trabaho tayo. Before ako magtanim, Sprayan. i-spray ko muna ng fungicide ang lahat ng yung may dumi ng manok. Pinipungicide ko muna. Then after like mga 4 days, 5 days, saka na ako magtanim. Tapos maintain din ng mga... Ano yun, ibibilad mo? Hindi, bibilan, i-air dry lang. I-air dry lang. Air dry mo lang? I-air dry lang. Galing. May alam ako pero tamad ako sa tabako. Picture ka po ng tabako. Pwede ka na hindi magbarko. Mag-business na tayo dyan. Kaya. Siguro May mentor na tayo, si Michael na mentor. Air dry lang yung mga tabako. Jay, kaya mo naman. Kaya yung Sama ka naman, Jay. Maganda kasi yung weather din wala sa Bukidnon. na akong mga puno pare. Ay, Buhay talaga yung ano. yan, ganyan pare. Wala yung ano, yung tabako yan. Ano yung bahay ng taga-tanim? Ito, bahay ito ng tabako ko. Yun ang pinaka... Yung igayin. Drying. Sino ko ito? Yun nga, yung tito ko. Mama. Tapos yung ano pa lang, yung malilit pa lang, yung punla ko. Madali lang ba maghanap ng buyer sa tabako? Ang bayan ang maghanap sa'yo. Ay, ganun? Kaya sa akin, iniipon ko lang sa bahay, dahil ako nang pupunta sa bahay. Mike, bibilihin ko yung 60 yung bundle. Hindi sa per kilo? 60,000. Yung isang bundle. Biskot ka mo. Ay, kung bilhin mo ng 80, bigay ko sa'yo. Pag 60. Next time na lang. Balik balik yun. Pagka wala talagang tabako magkuha, mapipilitan yun. Ay, ganun? Tulad yung dati. Grabe na. Sino sa akin? Sisira yung tabako. 80,000 pesos. Bandil. Wala ka bandil na. Sa isang bundle, Kailan mo na ang kilo? leaves yan. Per leaves pala. Ganun. Hindi, yung nagiging gastos ko ngayon, nasa 60,000. 60,000. Chemical at saka lahat. Sa mga manpower lahat. Ay binta ko yun, mga 300 siguro. Malaki pala, no? Ano yung pinakatanim na yan? Harvest na, nakarimbak na. Wow! Sana all. Ngayong May, magpatanim ako ulit. Pero yung tinataniman ko ngayong May, hindi sa akin lupa yun. Nirintahan ko lang yun ng 30,000. Pero Per cropping? gagamitin ko yung lupa, Per cropping. hindi. Gagamitin ko yung lupa, 5 years. Panalo ka na nun. Hindi niya pwede maano kaya nagpirmahan ko Oo. sa barangay. Panalo ka na nun, boy. 5 years. Kung may pera siya ng kahit wala pang 5 years, kung iuwi niya yung 30,000, hindi pwede. Kasi may kontrata ng 5 years, so tama. Tapos pagdating ng 5 years na hindi pa siya makasauwi ng pera, Sa'yo pa. tuloy pa rin akong magtatanim. Ang galing. Yun ang pinagsunduan namin. Approve daw ah. Pamay ko siya, ha? Pila ka hektarya yun? Isa lang. Isa lang. Isa lang. Buti pumayag sila. Yung isang hektarya, ang pinaka-capacity nun, yung standard lang, 10,000 puno lang. Buti pumayag. Kailangan may distance na rin, ano? Alaga sa chemical pare. Kaya lahat ng mga trabahante ko, parang yung nagtatrabaho sa akin, yung sa chemical, talagang binibilang ko yung para pang dito ba? Yung Maso. yung iba, damit lang. Ayun, tapos ako, kawawa din kasi. Oo. Maglalanghap. Binibilang ko yung ganyan. PPE. PPE? PPE. ADB? Breeding emergency.